Hello po. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Ngayon po ay 5 ng Setyembre 2025 anyo. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa nagrally doon sa harapan ng bahay ni Diskaya, yung si Sara Diskaya. O doon sa opisina niya ata yun, ano? Ang title ko po ngayon ay ang masasabi ko sa mga tao nagrally sa bahay ng mga Diskaya. Ayan po. Pero kagabi, asing ko dyan, dito sa Los Angeles ay ngayon lang asing ko eh. Alas 12 ng tanghali, may nagrarally din sa Batasang Pambansa. Marami po, ano. Tinulugan ko na lang kagabi. Asing ko dyan ay alas 12 ng tanghaling tapat. Tinignan ko kasi live yung nagbablog live. Marami na rin kako ito sa harapan po ng Batasan Pambansa. Ngayon ay pero hindi natin tatalakayin yan. Ang tatalakayin natin dito yung mga tao na nagrally doon sa harapan ng bahay ni Diskaya. Ay ang masasabi ko lang po dyan ay nawalan na ng pasensya yung mga tao. Opo. O hindi na nakatiis o napuno na ang mga tao. At hindi natin sila masisisi. Ang panalangin na lang po natin ay walang violence. O dapat ay peaceful lang. Ganun, ano? Yun. At yan din yan din po ang pananaw ng mga ibang vloggers. Yung nagpapasensya sila dati, pero hindi na ngayon. Kaya pumunta sila dyan. Ngayon ay marami rin nagsasabi na kung may masaktan dyan o maargabyado o makulong o mamatay dyan, ay mas lalong dadami yan. Opo. Kasi nga, yung mga pumunta dyan ay makaka-recruit yan ng 7 hanggang 10 o 5 na lang. O 5, makaka-recruit yan. Nasasama dyan. Kaya yan po ang tatalakayin natin ngayon. Bakit ganyan? Bakit ganyan ang nangyayari? At Biblia po ang gagamitin po natin. Ako po ay sanay na dyan kasi nga nung nag-aaral ako sa Piati 1975 hanggang 80, nag-aral po ako sa Piati ng engineering, 5 years po yan, ay ang dami pong nagaganap na rally. Opo. Basta dyan sa ng Quiapo, Maynila, o hanggang na doon sa University Built, doon sa UE. O, marami dyan. Ngayon ay hindi po mapigilan yan Hindi At ayun nga, nung People Power 1986 ay yun na, nagtagumpay.
yung mga rally. Napatalsik po si Marcos. Ngayon ay ito po nangyayari sa ating ngayon ay malamang ay kasi may pattern na po eh. Diyan din patutungo yan. Dahil nga sobra na ang korupsyon. Opo, ayaw na ng mga tao. Ayaw na talaga. Ay kasi nga grabe na po talaga nangyari. Ngayon ay hindi ko natatalakayin dito bakit grabe na ang korupsyon. Kasi ang dami nang tumatalakay po eh. At kahapon natalakay ko rin na dahil nga dyan kay Duterte, impunity na kasi wala nang batas-batas eh. Oo. Kaya ganyan, malakas ang loob nila. Opo. Ay lalo na yung mga ghost project na yan ay talagang mag-aalsa ang mga tao dyan ha. Mag-aalsa kasi wala naman palang ghost project nga po eh. Multo na project. Oo. Kaya yung mga tao ay yung pasensya nila wala na talaga. Yun ano. Ngayon ay paano ko iuugnay yan sa Biblia? Yun po ano. Yan ang napakahirap kong gawin pero at least humanap ako kagabi ng mga Bible verse. Opo. Mahirap kasing iugnay. Pero mayroon pa rin Opo. Bukas pala at saka sa susunod ay hindi muna ako mag-vlog kasi nga may lakad kami. Pupunta kami ng Northern California. Magkuang kami. Bisita kami doon sa marami kaming kamag-anak dyan dyan sa bandang San Francisco, sa Santa Cruz. Yan ano. Kaya 2 days wala ako dito sa Los Angeles. Aywan ko kung madala ko yung laptop kung ma-sit up ko doon. Pero usually hindi ako nag-vlog pag nasa bakasyon ako. Ngayon ay ito po ang iuugnay ko. Opo. Katulad ng sinabi ko, napakahirap iugnay. Pero ay simple magtsatsaga po ako na i-research ito. At kagabi nakakita ako sa John 7 verse 37 hanggang 38. Si Jesus Christ po ang nagsalita dito. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Yan po ang sinabi niya. Ay sige, iugnay po natin ito. Basahin natin ulit. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Ayan po. Ang binabanggit po dito ni Jesus Christ ay yung sino ang nauuhaw, sabi niya. Ay pero ito ay sinabi niya sa kapistahan. Kapistahan po ito o last day of kapistahan. On the last day, that great day of the feast o kapistahan. Linggo kasi yan yung pista nila Ay sa atin, isang araw lang naman o may dispiras siguro. Ay isama na natin ang dispiras ay 2 araw lang. Pero dyan sa Israel
ay yung kapistahan nila ay yan halos isang linggo po yan eh. At maraming tao dyan kasi nga maraming estranghero, maraming ususiro, marami ring mga negosyante. Opo, sa iba't ibang lugar dyan nagpupunta. At kapistahan nga ay nagbibinta sila ng mga produkto nila. Yan At marami mga ay kasi nga yung sinabi ko kahapon ay dyan pinapako eh. Yung pagpako ng mga kriminal doon sa bundok ng Bungo ay dinadayo din po yan. Public yan spectacle po eh. Parang sinushooting po yan. Ngayon ay doon siya nagsalita, si Jesus Christ. Jesus stood up and cried out. Ibig sabihin ay nangaral siya o sumigaw siya. Pero ito ay siguro 1 year bago siya bago siya yung ipako. Ayan po If anyone thirst, sabi niya, let him come to me and drink. Ngayon ay ito po mga nagrarally na ito ay po ito nauuhaw po ito sa sa hustisya. Opo, o thirst for righteousness. Ayan po. Nauuhaw po ito eh. O sila ay gutom sa righteousness. Wala na silang makita kasi na righteousness eh. Yung mga senador natin ay nag-i-insert pala eh. Tinatanggal nila yung napag-usapan na budget, tinanggal nila sa education, tinanggal nila sa health, tinanggal nila yan o kinaltasan nila, inilagay nila ngayon sa public works. At yun ang tinatawag natin na insertion. Wala naman yun, pero doon sa naapurbahan o doon sa napag-usapan ay on the last minute po yan eh. Ginagawa nila para later on, kung ibibigay na yung budget, ay sila na ang kukuha. Kasi nga, ayan nakalagay dyan At mga ghost project po yan. Karamihan po dyan. Maalala nyo po yung nangyari kay Jinggoy Estrada at saka kay Bong Revilla at saka kay Juan Ponce Enrile. Bagamat noon ay legal pa yung Countryside Development Fund, legal pa yun, ay dahil nga doon ay kasi mga 100 million po eh. 125, 175 batang pinakamataas doon eh, si Bong Revilla eh. 150 million. Na actually yan yan po ay naganap doon sa amin doon sa probinsya namin yan eh. Kunyari doon ipinadala yung mga pira. Ang ginagawa po kasi nila, alam ko pa yung nangyari dyan eh, kasi nga ay bata pa ako, ginaganap na yan eh. Pupunta yung kunyari mga representative ng senador doon sa baryo o sa bayan o sa probinsya, mag-organize kayo, sasabihin doon sa mga farmer, mag-organize kayo at mamimigay kami ng mga farm implements. Mga traktura, ganyan, o mga binhi, ganyan, o mga pesticide, mamimigay kami. Ngayon, mag-organize naman yun sa baryo. Sino ang presidente, sino ang vice president ng Farmers Association. Kukunin ang attendance, magpapasayaw yan, iindak yan, o ito. At kada meeting ay may attendance. Ganun po yan eh, kada meeting. Pero kung minsan naman sila, nagpapamirinda. May pasayaw din eh, sa gabi eh. Ngayon,
pag na matagal-tagal na ay puro attendance po yan eh. Ayun, kukunin na yung mga pangalan nyo, mga signature nyo, ayun na, ipapading na nila. Ipapading na nila doon sa dokumento na ito ang mga tumanggap ng mga traktura. Ganun po yan eh. Ghost project nga, pero actually, hindi alam ng mga tao yun na tumanggap sila. At wala naman talaga, attendance lang yun. Ipapading lang nila. Parang payroll padding. Ganun po yan. At doon nga ay nahuli sila. Kasi nga, sabi ng mga magsasaka, walang binigay sa amin dito sa Zambales. Aywan ko si Jinggoy ata at saka si Kwan ang mga project noon. Si Bong Revilla. Ayun nga si Cambi, si Cambi, taga Zambales po yun, si Cambi. Yung chief of staff ni Bong Revilla na namatay na sa bilangguan. Ngayon, sa pamamagitan nun, tinanggal nila ang Countryside Development Fund. Tinanggal nila. Sino nagpatanggal? Ayan, sila Escudero yan eh. Ang nagpatanggal eh. Bawal yan, sabi nila, hindi dapat yan. Pero ngayon ay sila ang gumagawa. Hindi ba? Ganun po ang tao eh. May insertion sila. Kasi nga noon ay pinag-usapan na pumunta nga sa Supreme Court yan eh. Inilatag nila sa Supreme Court yan na dapat itong Countryside Development Fund ay hindi pwede yan o tanggal na yan. Sabi naman ng Supreme Court, illegal yan. May desisyon na po dyan. Pero ngayon, may insertion sila. Kaya nga, yan ang sinasabi ko po sa inyo na ang tao ligaw. Ang tao wala tayong maasahan dyan. Kasi nga, si Jesus Christ na mismo nagsalita eh. Man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po. Kaya gagawa yan at gagawa yan eh. Kaya huwag tayong magtiwala. Ang pagtiwalaan po natin yung salita ng Diyos. Nung tinanong si Kristo, how come you will set us free? Sino ka para kami i-set us free? Set up free. Set us free. Ay ang sabi ni Jesus Christ ay kaya gumagawa ng tao, ang tao gumagawa ng kasalanan ay dahil siya ay alipin ng kasalanan. Ayan po eh. May exempted ba? Wala. Kaya nga ito sila Escudero, ang sabi nila eh, bawal yan. Noon yan ha? Marami sila yan. Sinasabi nila, bawal yan, bawal yan. Yung mga kwan na yan, hindi pa insertion noon. Pero ganun na rin ang tawag dyan. Pero maliliit lang. Ay ngayon, billion po eh. 142 billion ang in-insert ni Escudero nung year 2025. Yung budget doon na inapurbahan nung 2024. Tama ba na alipin ng kasalanan ang tao? Ay tama nga eh. Alipin at hindi makakaalis po dyan. Hindi makakaalis ang tao dyan. Maniwala po kayo sa akin hanggang hindi siya kahabagan ng Diyos. At hindi ka naman kahabagan ng Diyos kung hindi ka lalapit sa Kanya. Ayan nga ang sinasabi ni Jesus Christ. Lahat ng mga napapagal, lahat ng thirst for righteousness kasi ito eh. Pero ang kwan lang niya dito ay living water eh. Pero ang kwan dito, righteousness, sa iba pong sa ibang pagkakataon, sa ibang sitwasyon, diniritsa na ni Jesus Christ dito na thirst for righteousness. Ganun po yan. At bakit naman kung nauuhaw ka sa kwan, sa tubig, ay doon ka pupunta sa balon, hindi ba? Doon ka iigib, doon ka iinom. If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture have said, out of his belly will flow rivers of living water. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Ngayon,
itong mga tao na ito, o tayo lahat, napapagal na tayo Ayaw na natin yung korupsyon O gusto natin na ang righteousness ang matupad. Kaya nga, ito ay konektado po ito Maaring hindi natin alam, pero ang nagbibigay sa atin ng desisyon o ng eagerness para mag-rally ay Diyos mismo. Kasi nga, out of your belly, out of your heart will flow rivers of living water. Lalabas po sa ating mga bunganga na ayaw na namin ng korupsyon. Lalabas po yan At wala pong bumabayad dyan. Wala Hindi ba? Yung iba siguro binabayaran. Katulad yung naglarally din sila doon sa EDSA doon sa People Power Monument namumonitor ko din sila yung mga kabig nila noon, yun sila mga DDS yun naandun naman sila, pero walang mangyayari dyan kasi mga bayaran lang yan. It will come to nothing. Kasi nga, kung wala lang bayad, aatras sila O kung maliit na ang bayad, aatras din At saka, yung mga bayaran, pag nainitan lang yan, o nakita nila na maraming pulis, aatras na rin yan Pag may bayad lang, doon sila masigasig o yung una lang. Yung una, pero pag nahihirapan na sila, aatras yan. Ngayon, pero itong mga walang bayad, kasi nga, out of their belly will flow rivers of living water. Yun nga yung mga salita. Yung mga salita po, mamumutawi po yan sa ating mga bibig na walang bumabayad sa atin. Kasi nga, ay sinabi na ni Jesus Christ yan Paano mo mapipigilan yan yung mga tao na magsalita na ayaw namin ng korupsyon, na magnanakaw kayo, na ninakaw nyo yung mga pundo o yung insertion dyan, hindi ba? Paano mo mapipigilan yan? Kaya nga, mas malamang magtagumpay ito. Magtagumpay po yan. Kasi nga, ay galing na po sa Biblia If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Drink means paniwalaan mo yung mga sinasabi ko sa inyo. Paniwalaan nyo. Ganun po ang kwan yan, yung come to me and drink. Ay siguro, may naniniwala na na ang tao ay kurap hindi ba? Na walang pag-asa po ang tao wala Walang tsansa. Walang tsansa na makagawa ng mabuti na naaayon sa kagustuhan ng Panginoon o pamantayan ng Panginoon. Wala po. Nakakagawa ng mabuti ang tao. Walang problema dyan. Totoo yan. Pero hindi aabot doon sa pamantayan ng Diyos. Ang iba nga gumagawa lang ng mabuti para papicture, hindi ba? O pakitang tao. Hindi ba? Just for a show, hindi ba? Lalo na ito mga politiko. Naiintindihan ba natin yan? Ay oo, naiintindihan natin yan Kaya nga, ay pupunta sila sa mga aral ni Jesus Christ. At kung ano yung aral niya, paniniwalaan yun. Yun ang ibig sabihin na drink. O kakainin mo, yung i-cherish mo sa'yo yung mga aral ni Jesus Christ. At kung na-cherish mo yun, ayan na nga, as the scripture have said, marami po yan Marami yan Hindi na natin iisa-isahin dito. Pero, pag mayroon lang kaunti na naniwala ka kay Kristo, as the scripture has said, marami yun. Pero kahit na ilan lang ang paniwalaan mo, out of your belly will flow rivers of living water. Ayan na nga. Magsasalita ka na. Magsasalita ka na oy, magnanakaw kayo, ninakaw, yun na, hindi ba? At hindi mapigilan po yan. Kasi nga, walang takot yan kasi nga, totoo Yan po ang sinasabi ko dito. Proverbs
10:11, the mouth of the righteous is a well of life. Oh, but violence covers the mouth of the wicked. Ano po ang sinabi dito? Yung mouth ng wicked ay naandun yung mga violence o nagproproduce ng violence yan. Yung mouth ng wicked. Di ba? Nagproproduce ng violence yan. Ay si Joel Villanueva nga hindi ba? O, ang unang niyang sinabi, walang senador na involved dyan sa kwan na yan, mga insertion na yan o sa ghost project. Wala. O, wicked nga Kaya, diyan nga yung magkakaroon ng violence kasi nga, mali ang sinasabi niya O, wala daw siyang kakilala na engineer. Hindi ba? Ng DPWH. Ay siya nga nag-introduce hindi ba? Siya ang nag-introduce. O, siya ang tagapagpakilala. Bakit hindi niya kilala? Kung ikaw ang tagapagpakilala, bago ka magsalita sa entablado, inaaral mo muna ano yung background nung ipapakilala mo. Oh, ako naranasan ko yan. Ako magpapakilala ng guest speaker Hindi ba? Hindi, kung ipapakilala mo yan, ay check up mo yung background niya. Kaya makikilala mo siya. Oh, kung top-notcher ba yan? O scholar ba yan? Nung nag-aral, ay sabi niya pinakamagandang lalaki. Hindi ba? O, si Henry Alcantara, engineer, ayun, pinakilala niya. Tapos sasabihin niya, wala daw siyang kilala. Hindi ba? Kaya nga po yung wicked people, nag-i-invite po yan ng violence. Pero ako, hindi ko po, ayaw ko po yung violence. Ayaw ko po yan. Dapat nga i-lecture dito sa mga nagwiwilga na ito na dapat hindi sila gumamit ng violence. Pati nga yung paggamit ng megaphone kung wala silang permit, dapat ang megaphone nila o yung sound system nila, limitado lang yan. Sa 5 watts o 10 watts. Oo. Pero kung may permit sila at ay pwede siguro yung sound system na malalakas. Opo. At yung nga, walang batuhan. Walang, yung magsalita lang. Magsasalita lang sila. Karapatan po nila yun. Opo. Kaya nga, ito nga ang kinuha ko, out of their belly will flow rivers of living water. Na wala namang bawal dyan, hindi ba? Karapatan mo yun Pero yung mag-vandalize ka o sisirain mo yung gate o kaya yung lalagyan mo ng mga kung ano-anong sulat. Ano bang tawag doon? Yung susulatan mo ay mali yun. Kaya nga may placard na kayo para doon yung isulatin, di ba? Huwag nyo nang sulatan yung mga pader o yung, huwag na. May placard na kayo at madali mong i-transfer yun o dalhin kung saan-saan kisa doon sa isusulat. Mali yun. Pero ang number 1 dyan, yung pagsira o yung makasakit ng tao, yung tamaan ng bato, hindi ba? Kasi nga nakikita may bumabato na o ay kahit na ba putik yan o maliit lang na bato yan o buhangin yan ay makakadisgrasya din po yan kaya iwasan po yun pero nga ang sinasabi ko dito ay mahirap nang pigilan yan. Opo, mahirap na. At yung nga iba ngayon, nagtatago na yung mga congressman na involved at mga kontraktor. Nagtatago na Yan ang sinasabi ko noon pa. Kung pinakikinggan nyo po ang vlog ko dito, yang paglabag sa batas, kasi ito si Escudero, ayaw niyang sundin yung yung word na forthwith, ayaw niyang sundin Ayaw niya. Kailangan kung na-impeach si Sara, ay mag-uumpisa na ang trial forthwith.
immediately. Pero ayaw niyang ipatupad, kako, delikado yan. Kasi nga, tahasan na po yan or culpable violation of the Constitution. Nakasulat, ayaw mong ipatupad. Ay ikaw ang tatamaan dyan, kako, o magkakagulo yan. At ito na nga. Hindi ba? Although na flood control ito, ay umabot na dyan. Umabot na dyan. Dahil nga dyan, ay hindi natin alam ano ang magiging resulta dyan. Pero ako alam ko, ang paglabag po ay kasalanan. At ang kasalanan, parang ganun sa ginawa ni Ibat Adan o ni Adan, hindi ba? Sinabihan sila na huwag kakain yan kasi sa araw na kainin mo yan, ikaw ay mamamatay. Ay pumasok ang kamatayan. Yung punishment o yung distraction. Pumasok sa sanlibutan, hindi ba? Dahil lang doon sa kasalanan. Yung lawlessness kasi is sin. At yung sin, nagdadala po ng punishment yan. Iyan po ang sinasabi ng Biblia. Ngayon, ay ito si Escudero, sinasabihan na, ipatupad mo na yung forthwith. Ipatupad mo na. Ay ayaw niya Talagang tahasan talaga, matigas ang ulo. Ayaw niya ipatupad. Akala niya hindi siguro hahantong sa ganito. Ay, Biblia na po nagsasabi may distraction na mangyayari. Kasi nga, paglabag sa sa konstitusyon na po yan lumusot kayo, ay pero itong kaguluhan, paano ito? Hindi ba? At tinatalakay ko na nga, out of their belly will flow rivers of living water. Hindi mapipigilan po yan. At paano mo naman pipigilan yan? Ay hindi naman sila bayaran yan. Kung bayaran yan, walang mangyayari dyan. Kasi galing lang sa tao. Ay kung galing sa Diyos, hindi ba? Isishare ko lang po sa inyo, nung napatalsik si Irap, sino ang naglagay sa mga tao o sino ang naglagay sa damdamin ng mga tao para magwilga na? Hindi ba? Ako alam ko Diyos nung napatalsik si Marcos, sino ang naglagay sa damdamin ng mga tao para umaklas na kay Marcos? Lalo na si Enrile. Hindi ba? Nag-aklas na sila. Ayan po At ito ngayon, ay sinabi ko na ang verse, ay yung mga tao po, they are thirsty for righteousness o justice. At lahat ng mapapagal o nahihirapan na o suko na talaga, ay maaring lalapit sa Diyos at mananalangin. Ay Panginoon, ay paano na ito, hindi ba? Ngayon, bibigyan siya ng wisdom. O kaya nga, ay ito nga, yung living water na mag-flow out of their belly or out of their heart. Ano ba yun? Yung mga salita nga, hindi na mapigilan dyan. Hindi na. Ay harap-harapan na nga, magnanakaw kayo, mga diskaya, magnanakaw. Paano mapipigilan yan? Mapipigilan pa ba yan? Kahit na i-demanda mo yan, ay ano? Ay kung i-demanda mo yan, o sige, aaminin ko na yan, o sasabihin ng judge, ibilanggo ka, ay mas lalong dadami ang tao dyan. Kasi may mga supporter po yun o may mga kamag-anak yun ibilanggo yan ng 6 months, sige, bayaran nyo yung judge. Ay, pero wala na ako nakikita na kaayusan. Wala na. Ganyan na yan. Sige po, at hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon na sa ating pagdidiscuss po dito ay may nakukuha tayong aral o wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.